Okay, start na. First of all, I am Sean Cody Tigirisaga, 18 years old. I am a BSHM student. Nag-aaral ako ngayon sa MTC and kaka-birthday ko lang ng October. Para masimulan natin to, simulan na muna natin yung actual self ko na. First of all, I am kind-hearted and considerate of others. I try to help others and I try to get along with others. Ano nga ba yung mga 5 personalities na pwede mong malaman tungkol sa akin? I am open to experience. Kasi lalo na ngayon, I need to be independent. Alam nyo kasi, lagi akong, anong tawag dito? Lagi akong gustong may kasama. Lagi akong gustong, ako yung tao na, ay hindi ako kasama, hindi ko to pupuntahan kapag hindi ko kasama. Kasi naiiya ako lang mag-isip. Ganun akong tao. Ngayon na senior high, college. Ngayong college na ako, first year college kasi ako ngayon sa MTC. Tinatry ko na mag-isa. Tinatry ko na subukan yung mga bagay na dati hindi ko kaya. Yun na yun. Yun na yung actual fact. Next naman is ideas. Ilan sa mga ideal self ko kasi. Ito na yun kung ano yung ako ngayon. Isa yun, which is yung pagiging independent. Bilang ako. Hindi ako nakakapag-commute ng sobrang layo. Hindi ko kayang puntahan yung isang lugar nang ako lang mag-isa. Alam niyo yun, yung parang katulad ng sinabi ko kanina, lagi ako nagre-rely sa kasama kong sa kaibigan. Pero ngayon kasi, kaya ko naman. Not fully, pero nusubukan ko na kayanin mo. Kasi I tend to rely on others too much. If you know what I mean kasi. Pero doon naman tayo sa gustong-gusto ko talaga maging. This is my passion, actually. I want to be a chef someday. And that's why I chose BSHM na ibig sabihin Bachelor of Science in Hospitality Management. Kasi maraming opportunities dito tungkol sa cooking, sa pagluluto. Ngayon na ako yung cook sa bahay namin. And ako yung nag-aasikaso. Simula nang wala na sa mga. But I can manage pa rin. Kahit nagsasabay ko yung pagiging BSHM student ko. Yung pagiging parang nanay din sa bahay namin. Yun yung ideas. Yung odd self naman, marami kasi rin sayang na opportunities. Marami kasi sayang na opportunities. Sabihin ko man ngayon, isa din yung pagiging mabuting. Kasi yung tawag dito, nung way back 2019 ay 2018 pala, may sakit pa nun si Mama. Ang lagi ko lang naman inato pag nandis maglaro sa labas,
ulitin si mama. Pero mabait pa rin naman ako na anak ko. Pero kasi may isang moment na parang pinagsisihan ko siya ng sobrang sobra. Which is yung gabi na yun, inutusan na kami na pamuli ng gamot. And syempre, anong oras na din sinusulit namin ng mga kaibigan ko yung oras namin sa paglalaro sa labas, tagulan, taguan. Pero kailangan ko magiging namin. Nanggap ko yung ano na, sige, bila ko na. Pero deep inside, or yung thought ko nung parang, ba yan, naglalaro kami, tapos ako yung hindi naman sila kuya. But then, parang, siguro ilang araw yung lumipas before natulog na kami. And then, after kong gumising, dinala daw si mama sa hospital. So, that was one of the moment na nagsisiyan ko talaga. So, ayun. One of the odds is being a good child, a good son. Yung ginagawa ko na sa papa ko. Okay, next. Next question. Let's see. Next question. Oh, okay. So yung next naman is my goal. Katulad yung sabi ko kanina, yung goal ko is maging chef, maging cook, kasi pinangako ko din yun kay mama, sa mga kuya ko, sa papa ko, and alam nila na gustong gusto ko talaga maging chef someday. Simula kasi nakita ko si mama nagluluto, na-intrigue ako kasi kayang-kaya pala ni mama magluto ng maraming putahe. And ilang oras niya rin ginugugol yung sarili niya para lang magluto, makakainin na. Doon na pumasok sa isip ko yung pagiging gusto ko rin magkatulad ni mama yung nagluluto siya ng marami. And yun yung nagpursige sa akin na magiging cook ako, magiging chef ako sa mga. I-share ko yung goal ko of course, sa family ko. Kapag na-achieve ko na yun, gusto kong makita nila. Maramdaman nila na masaya ako na-achieve ko yung goal ko sa kanila. Siguro, 4 years na from now, or 5 years from now, magiging siya ako. Sorry about the part. Nagkaroon ng talaga ng technical. Okay. Can you give us 3 obstacles that you think you might encounter in your life? Doon na pumasok sa isip ko yung pagiging gusto ko rin magkatulad ni mama yung nagluluto siya ng marami. And yun yung nagpursige sa akin na magiging cook ako, magiging chef ako sa mga. I-share ko yung goal ko of course, sa family ko. Kapag na-achieve ko na yun, gusto kong makita nila. Maramdaman nila na masaya ako na-achieve ko yung goal ko. Siguro, 4 years na from now, or 5 years from now, magiging siya. Sorry
Sorry about the cut. Nagkaroon lang talaga ng technical. Okay. Can you give us 3 obstacles that you think you might encounter in your life? Siyempre, first one yung financial problem. Katulad ngayon, si Papa kasi, call center siya. Si Kuya naman, huminto na siya. And then yung isa kong kuya, may sarili na siyang pamilya. Though, si Papa, call center agent, eh, kulang pa rin kasi yung parang sinasahod niya para mabayaran yung pollution. But, syempre, I want to help pa rin naman. Kaya, ngayon naghahanap ako ngayon ng part-time para masolusyonan namin yun or ma-survive namin yun. Diba? Para makapagtapos naman. Second naman, yung layo din. Yung layo ng school. That's one hardest part kasi minsan wala akong pamasahe. Minsan meron. Tapos, maulan, bumabagyo. Pero hindi pa rin sustainable. That's 2. And for number 3, wala na ako maisip. Yun lang, ang financial problem and then layo ng school. By sharing that, can you give us also the 3 solutions you think might help you? I think 2 na lang yun. And 2 solution kasi dalawa lang yung kayo. First one, katulad yung sabi ko kanina, maghahanap ako ng part-time para makatulong ako sa financial problem. And then, for the second one, siyempre yung pagtitipid ko para meron pa rin akong pamasahe sa araw or sa iba pang araw kung may pasok na. That's 2 ways to address this problem. Can you give us also the 3 habits that you think might delay your journey or your goal in life? The habits. Yung una, obvious naman na kahit yung iba kong kaibigan. Kahit yung mga kaibigan ko, alam nila yung mahilig ako mag-cram ng mga activities. So, that's one. And yung pag-overthink. Yung next naman is pagpupuyat. Kasi yun yung usual na na mga ginagawa ko na nalilate pumasok or kulang sa tulog kaya hindi ako makapag-participate sa school, sa class kapag may recitation. And minsan yung nagiging late na din yung pagpasok ng mga activities. That's it. If you think that's your habits na hindi makakaano sa'yo sa journey mo, ano naman sa tingin mo yung mga solutions para sa'yo? Yung sa una, I think, naisip ko na rin ito na syempre alam naman nila na dapat masolusyonan yung pagka-cram kasi hindi naman siya yung dapat talagang ginagawa ng isang student. I-manage yung time ng maayos. Hindi kasi ako mag-TikTok. Nanonood sa TikTok, mag-stay sa TikTok scroll lang. Tapos sabihin pa niya, sige last video na to, pero mag-scroll pa rin. Na ko naman na siya, parang
namamanage ko na siya ng maayos. Hindi na ako masyadong nanonood sa YouTube or Facebook. Ayan. And then yung next one naman, ano ba yung pangalawa? Overthink. So, overthinking naman. Lagi kong nire-remind yung sarili ko na it's fine. I can do this. I can do it. Matatapos ko yun. And that's how I can manage my overthinking. Okay. And lastly, yung sa kuya. Hindi naman siya maiiwasan actually kasi minsan marami talagang gawain. Pero pinipilit ko pa rin matulog or bigyan yung sarili ko ng time para mag-rest. Kasi doon lang gumagana yung utak ko kapag nakatulog ako ng maayos. Siyempre, di ba? Yeah, that's it. And now that you have that you have that answers, now assume that you already achieved your goal. Say something if you believe that your goal is worth the effort. Kung na-achieve ko na yung goal ko. Of course, it's worth the effort. Kasi matagal ko na ito simula bata pa lang ako, mga 9 or 10 years old pa lang. Pursigin na talaga ako maging chef or maging cook. And yan din yung promise ko kay mama. Ngayon, chef na ako. I will say, it's worth the effort, the time na ginugol ko, yung mga siguro kung tapos ko na talaga. Siyempre yung mga activities na pinapuyat ko, tinatapos ko, sinasacrifice ko yung tulog ko para lang matapos. Kaya, ang masasabi ko lang, if you have the time, finish everything.